Isang masayang buhay po sa lahat and welcome back to my channel. This is Madam Dama. Okay po, pasensya na po kayo at medyo natagalan ang aking paggawa ng ganitong presentation dahil medyo naging busy po ang aking buhay. Marami pong ganap, okay, maraming inatinan na trainings and part ng training na aking napuntahan ay itong isi-share ko sa inyo. Okay, I'll make sure that it's worth the wait, ika nga. Okay, so bago ko simulan ang aking presentation, ay gusto ko po kayong i-greet ng Happy New Year and God bless us all. Okay, thank you po sa lahat ng mga nag-subscribe. Tuwang-tuwa po ako nung nakita ko ang analytics at naging maraming na po ang aking subscribers at hindi ko po inasahan ito. Maraming salamat po at please continue sharing this video and alam ko po na magiging helpful po ang aking mga videos, lalong-lalo na po sa mga teachers and learners. Okay. So, hindi ko na po patatagalin ang aking explanation tungkol sa AI. So, ang aking topic sa araw na ito ay ang tatlong helpful and friendly AI apps or tools for teachers and learners. So, hindi po kaila ang buhay ng teachers, ang dami-daming trabaho. Okay. So ito po ang napag-aralan ko at inaral. Actually, yung ibang AI apps dito or tools na ipresent ko sa inyo ay sarili kong di discover pero hinanap si Nurch. Okay? Para po mapagaan ang trabaho nating mga teachers. Okay po. So, alam niyo na kung anong ibig sabihin ng AI. So, before, tao lang ang may kakayahang mag-isip, hindi po ba? Salamat po sa pag-imbento rin ng tao ng AI na siyang makakatulong. Kaya nga assistant sila. Okay, so umpisan ko na po. And as I go along, i-explain ko na lang kung ano itong mga ito, ano? Anong mga benepisyo, ganyan. Okay, so uh, i-click ko po ang aking Dami account. Dami, why Dami account? Kasi po yung account ko sa Madamdama ay naka-log na or na-sign in, naka-sign in na ako sa mga apps na ituturo ko sa inyo. Kaya ito na lang po ano para makita nyo kung paano ang mag-sign in or log in. Okay. So, ang unang-una na ipapakilala ko sa inyo na magiging kaibigan nyo rin at hindi nyo pagsisisihan ay si CC. So, hahanapin nyo sa inyong search engine si CC AI. Okay. So, siguro may iba na sa inyo na nakikita si CC at sa mga messenger, ganyan sa Facebook, pero hindi nyo siya in-scroll. Okay, tulad ko nung gumagawa kami ng script, nung may inatenan kaming seminar at gumagawa kami ng script, sabi nung isa sa mga participants, sabi niya, kung medyo nahihirapan na kayo, i-consult nyo na lang si CC, sabi niya, or si ChatGPT. Pero sabi niya, i-explore nyo na lang kung alin doon ang mas okay para sa inyo na gamitin. Okay, so mas gusto ko si CC. Okay. Ayoko pong sabihin kung bakit kasi maganda rin si ChatGPT, okay? Kaya lang siguro mas gusto ko si CC gamitin, mas madali para sa akin. Si ChatGPT kasi hanggang 3.5 lang yung free niya. Yung upgraded version niya ay may bayad na. Alam niyo po sa ngayon, medyo nagtitipid po tayo. Kaya hinahanap natin po ay libre. Okay. So, i-explore po natin si CC. Sa mga alam na po kung paano gamitin si CC, well and good. Yung iba naman, mag-stay po kayo dito dahil may mga AI apps na po akong i-introduce. Okay. So, i-click nyo lang si CC. Ayan. Ay, nakalag na rin pala ako. So, i-check nyo na lang dito si ano, ilalag, log in. Okay? Ayan, okay. So, ganito. Hindi pa pala ako nakalagin. So, ganito pala. Pag i-click nyo si CC, ayan, .com, ito po ang lalabas. Okay. Tapos, lalagin. Ayan. Dito na lang tayo sa continue with Google kasi naka-open na nga si Google natin. Okay? Ayan. Continue with Google. So, wala na siyang masyadong itatanong. Magpatuloy. Continue. Ayan. So, iikot niya. Confirm your age. O, confirm niyo lang si age ninyo. Ah, nickname, kunyari.
Diyan. Minsan gumagamit ako ng dummy account, para sa security purposes, okey po. Kung gusto niyo ring gumamit ng dummy account, then gumamit din po kayo. Kung ayaw niyo naman, eh, di yung account ninyo okey lang po, okey. Ah, ano pong maganda, Madam diyan? Wala na akong maisip, eh, sorry. Okay, so save na lang po natin. Yan po kasi itatawag niya sa atin. Ayan. Create new chat. Field in entry. I-X nyo na lang. So, ayan. Nandito na po tayo. Nakikita niyo yung message. So, magchat-chat po tayo kay Cici. Diyan sa may message na box. Okay. Kunyari, um, see, suggest 10 action research titles for mm, TLE na lang, TLE ako, ano po. Okay, tapos i-click nyo lang yung arrow or enter. Ayan na. Sure. Ayan na. Okay, so 10 siya. Ayan. Kung you want more, and then you ask for more. More. Hanggang sasabihin din ni Sisi na nasabi niya sa inyong lahat. Okay, so yan. Okay, so ayan po. So kunyari ito, ang gusto mo ay number 3. Okay, kakapihin mo siya. Tapos sabihin mo kay Sisi, make me a rational with the topic. Tapos ipipaste mo yung napili mo. Ayan. Ayan. Oh, ginawan ka na niya ng rational. Ayan, with conclusion pa, diretso. Now, pwede mo siyang i-copy, paste sa Word. Okay, but I am not telling na copy-paste lahat. Although, ang kagandahan nito ay hindi kayo mapa-plagiarize, no issue of plagiarism. Dahil kung kunyari, parehas tayo ng itatanong, ako at ikaw, magkaparehas ng tanong kay Sisi, magkaiba ang sagot niya. Okay? So, parang ini-research din niya individually yung sagot. So, walang issue ng plagiarism. Na-check ko na po. So, for example, ika-copy-paste ninyo, copy-paste, but you have to analyze or critic kung ano, naaayon ba, okay, yung ginawa niyang rational sa problema mo sa school. Now, kung hindi, syempre i-edit mo yung ibang words. Now, ito yung pagiging responsable po sa paggamit ng AI. Remember, assistant lang po natin sila. Hindi na po tayo nag-create, nag-isip ng buong rational. But you have to make sure na akma rin sa gusto mo, okay? At sa problema mo sa school. Hindi po yung buong copy-paste. Okay po? Okay. Um, Pwede mo rin ulit i-dictate sa kanya, nagawa ka ng ibang parts ng nung action research. Okay, pwede rin pong sa IWP. Say for example, uh, suggest 3 titles of innovative work plan, uh, work plan for TLE with 5-letter acronym kasi po mahilig sila sa acronym, mas gusto nila pagka-acronym, ano? Okay. So, yan. Sure, sabi niya. O, yan. Cultivating resourcefulness and entrepreneurship in TLE education. So, mag-choose ka na ngayon. Kung ayaw mo yung ibang, kunyari itong palitan mo, ganyan. Okay, and then magpagawa ka ulit ng introduction kung may napili ka na. You see? Tulad ng sabi ko, i-edit nyo. 'Di ba? Very helpful, madali lang, hindi ka na, noon gumagawa ako. It takes
a month para mabuo ko yung ganitong konsepto tulad ng action research ko and yung IWP ko kasi minsan wala ka sa kulang ka ng oras or minsan ay wala kang maisip because ang dami-dami ng iniisip mo so pawala-wala minsan nasa mood mo lang ganyan ngayon may katulong ka na katuwang tulad ng sinabi ko the word is katuwang so ibig sabihin titignan mo naman yung ginawa niya kung okay, i-edit mo. Okay? Ganun po. Next, hindi ko po kayo tinuturuan na kunin na lahat kay Sisi ha. Huwag niyo namang samantalahin si Sisi. Charot. Okay, yung katuwang nyo lang siya. Okay? Ngayon, kung saktong-sakto naman, o di kopyahin, why not, di ba? At least nanggaling sa'yo yung command. Okay. Sabi nila, anong trabaho mo na ngayon? May tagagawa ka na. Ikaw ang command without giving the right command, hindi magagawa ni Sisi yung gusto mo. Kaya dapat alam mo ang ipapagawa mo sa kanya. O, di ba? You are still developing your HOTS, higher order thinking skills. In the same way, if you are going to share this with your students, kasi, di ba sinasabi natin, the teacher should be the facilitator of learning. Na-imagine niyo ba na kapag lahat ng estudyante mo ay may gadget sa kwarto, sa classroom, tapos may internet connectivity ka. Okay? Sasabihin mo, o lahat kayo gumawa ng resume. So lahat sila magtatrabaho ang gagawa ng resume giving the details or yung exact data kay Sisi para i-compose niya. You see? Ano i-check mo ngayon? Titignan mo kung tama ba yung ginawa nilang resume. Baka sabihin nilang nag-work na sila sa resume na ginawa ni Sisi pero actually hindi pa. You see? So, check mo din ngayon na tama yung kung tama yung binigay na command ng estudyante. In the same way, tuturuan mo rin sila kung paano mag-critique. Oh, that is a higher order thinking skill, di po ba? Kung paano i-analyze nila, i-check nila kung yung ginawa ni Sisi kung tama ba, nakma ba para sa kanila, ganon. Okay, and in the same way, you are going to tell them, for example, a group discussion. Okay, UCC, kunyari, to answer or to make a research regarding this topic. So you give them topic. And then after that, you present. O di magpe-present sila ngayon. That is also a higher order thinking skill, presentation. Matuturuan mo sila ng communication, okay, to communicate their ideas. Although tinulungan sila ni Sisi, nandun pa rin. Kesa ba naman anong gusto mo? Magtanong ka, tapos lahat sila ay nakayuko, wala naman silang ginagawa. Or lahat sila ay gumagawa. Pag nagtanong ka, lahat sila ay excited para mag-type at magtanong. 'Di ba? It is time for us to embrace the changes o yung pagbabagong dala ng mga teknolohiya. Anong gusto mo? Ikaw ang magturong una nitong mga apps na ito sa estudyante mo o matutunan pa niya sa iba at they are going to do their work discreetly because they use this one or maging open na at maturuan mo pa sila sa paggawa, sa pag-analyze, pag-critic. O, di ba mas maganda pag ganon? Ako na-imagine ko kung kulang lang kami kasi ng internet connectivity at yung ibang bata wala pa talagang gadget. But given a scenario na mayroon nga sila, I know there will be all of them will be very excited to answer. All of them will be very excited to present their output. Okay ba? Parang tayo lang, parang ako rin, na-excite ako nung malaman ko na ganito lang kadali pala. May CC, may ChatGPT, may DefGPT, may IB Chatbox. Yun yung mga similar na ganito. Ano? Okay, aside from that, ang kagandahan nito, pwede tayong magpagawa ng lesson plan. Okay, so pagka magpapagawa tayo ng lesson plan kay CC, sabi ko sa inyo, wag niyong i-copy-paste. Ano, tignan niyo kung tama or hindi. At least mayroon na siyang nabuong konsepto. Magiging mas madali na sa inyo ang pagbuo ng totality ng inyong lesson plan, especially kapag malapit ng ating COT. Hindi na kayo mag-iisip, di ba? Okay, so for example, make me a lesson plan in dressing, um, hairdressing with the topic
um, makeup application. Okay, kasi may competency akong ganyan. Second quarter. Fourth quarter actually, pero nilagay ko sa second quarter dahil kulang ako sa gamit dun sa isang competency. Bumibili pa lang. Okay, so ganyan. Make me a lesson plan in hairdressing with the topic on makeup application following the uh, DepEd number 42 series Series 2016. Ito po yung sa lesson plan natin sa DepEd, ano. So, ilalagay nyo dyan para alam niya kung ano yung tinutumbok nating plan. Tatanungin niyo ako, alam niyo ba yung DepEd number, DepEd order number 42, Series 2016? Alam po niya. Ito po, lahat ng na-upload. Okay? Sa internet, doon niya kinukuha yung mga ideas po niya. Ngayon, kung ang inyong references ay hindi na-upload sa internet, sasabihin niya hindi niya alam. Wala siyang makuhang idea. Okay po? Uh, based po sa sinabi ko sa inyo na nakukuha niya sa internet, hindi po fake. So, pagka fake news naman ang nasa internet o maling libro, for example, may mga mali, ganyan, pwede niyang kuha yon na idea. That is why you have to read and critic and analyze kung tama ba yon o hindi. Kayo naman po ang mag-check. Huwag niyong sisihin na mali naman yung ginawa niya, ganyan, ganyan. Kasi syempre yung tao nga nagkakamali. Isa la pa na nakaangkla lang sa ginawa ng tao. So nagkakamali din sila. Now, it's up for you to check. Okay? So ito, make me a lesson plan in hairdressing with a topic on makeup application following the Deped Order number 42, Series 2016 format. Okay. So, i-click natin. Tignan natin. Ayan. O, yun. Ayun, ayun na. O, ayan na. So, kompleto na yan. O, ayan. Okay hanggang assignment. Now, dito, bakit siya naka-block? Ito yung mga gagawin mo. You see? Ngayon, kung gusto mo, pag-suggestion mo siya ng activity. For example, ah, 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 suggest activities. Acti, ayan, wrong spelling. Check din niya. Checker. Mm, ayan pala, oh, sa motivation. Pictures of, ayan. Pwede nyo rin sigurong itanong sa kanya, please explore, ano? Kasi um, paunti-unti ko pa siyang dinidiscover actually. Suggest activities on how will I enhance the um, ano yung ini-enhance natin? Uh, numeracy. Uh, on how will I enhance the literacy? Ayan. And numeracy skills of my learners in the given lesson. Ayan. Yung lesson na nauna. Sabi niya, certainly. Reading activity, ayan. Measurement, budget, measurement, and proportion. Incorporate numeracy skills with discuss importance of proper measurement. O see, ayan. So may mga ideas na tayo kung paano natin palalabasin itong mga ito. Nandun sa indicator natin, di ba? Kung paano ka makakukuha ng mataas na rating. 'Di ba? So hindi ka na masyadong nag-isip. Although mag-iisip ka pa dahil tulad nga ng sinabi ko, dapat isipin mo kung tama ba, nakma ba sa lesson mo or hindi. You see? Meron pa. Okay, ano pa? For example, gagawa ka na ng test item. You see? Sa ganito. Make me 50 items, test questions on makeup
puro makeup na lang tayo, ha? Makeup application. Ay, ito, test question. Sorry. So, check din niya. Spelling mo, grammar mo, ganyan. Make me 50 items. Tama ba ang grammar ko? Make me 50 items, test question. Test question. Kasi, make me test questions, 50 items, ganyan. On makeup application, um, following the revised ba yun? Tama ba? Revised? Ano ba yung tawag doon? Reverse? Ano ba yun? Revise ba? Hindi revise. Ano ba yung term? Following Bloom's taxonomy. Ano ba yung kumaalala? Bloom's taxonomy. Revise ba? Reverse? Ano ba yun? Bloom. Hindi ko maalala yung term. Makakalimutin na ako. Revise? Ilagay ko lang ha. Hindi ko maalala yung term. Ano ba yan? Ayan. Ayan. Tama. Revise Bloom's taxonomy. We go back. Ayan. Remembering. Ayan. Understanding. Ayan. Nakalimutan ko pala, hindi ko binigay na multiple choice dapat. So, bahala na kayo. Bahala na kayo mamaya kung paano nyo gagawin. Okay, at least may 50 questions na ako. Analyzing, ganyan. Now, kung kunyari ganito, gagawa ka pa ng TOS, di ba? O ngayon, ilalagay mo na lang dito, make me, kunyari kung ilan yung nasa analyzing mo. Two test question, analyzing type of test question, ganyan. Multiple choice, ganyan. Bahala na kayo kung paano nyo i-dictate o ano ba yan? I-command si CC. Commanding or giving command or ano ba yun? Yung prompt para kay CC ay importante para ma-follow niya, magawa niya ng tama yung pinapagawa ninyo. Okay. Ano pa ang kagandahan nito? Pwedeng Tagalog. Okay. For example, ano ang ibig sabihin ng wika? Tara! Ayan. So, ibig sabihin, pwede rin sa mga Filipino teachers and other subject area wherein Filipino ang ginagamit nilang medium of instruction. So, pwede din silang magpagawa ng test question sa Filipino, magpatulong. Or, kung inaalaw ang IWP sa Filipino, ayan, pwedeng-pwede po. Ang kagandahan pa nito, ay downloadable po ito sa Play Store, Google Play Store sa inyong cellphone. Okay? Kung hanapin nyo lang sa ano, sa Google Play Store, si CC, ida-download niyo. Tapos kung kunyari, nauna na kayong nag-log in sa laptop, ang ilalag nyo lang doon sa ano bang tawag doon, cellphone ay yung Gmail na ginamit nyo sa laptop. Okay? Para makita nyo yung mga ah, questions ninyo from laptop to cellphone, vice versa. Dito lang, ipipindot nyo yung chat, chat and CC. Nandyan po, nakasave. Nakasave po lahat ng tanong mo. So, pwede ka magtanong ng magtanong and then later balikan mo. Ayun, pwede pong ganon. Okay, so mas maganda kapag i-share niyo po ito sa estudyante ninyo. Ano, para mapadali lang yung kanilang trabaho din, assignment din, at mag-function yung utak din nila. Magbabasa sila a-analyze sila. Ay, ang ganda nga, babasahin ko nga, matututo din silang magbasa. Di ba? Ngayon, dito sa side na ito, sa left side, may mga kaibigan pa si Sisi, ayan, na pwede nyong ano yan, discover kung ano yung mga ito pa. Ito si AI artist, yan. Magpapagawa ka ngayon ng picture. Say for example, ayaw mo nang mag-search kay Google kasi walang exact image na gusto mo. Ngayon, pwede mong paggawan si AI artist. Say for example, create a picture of a hairdresser dresser holding a hair blower. Kunyari. Yan. Tarang.
Ayan, wait lang. Hmm, medyo ayan, see? Hairdresser, ayun. So, pumili ka na. O kung ayaw mo, magpa-ano ka ulit, generate ka ulit sa kanya. Another, ganyan. Gusto mo ng ibang twist. Ayan. May nag-joke nga eh, sabi. Make me a picture of single itong nag-ano eh, nag-joke. Future husband, sabi niya. Tapos nag-generate si CC as a AI artist para sa kanya. Ayan. Ay, kagwapo naman. Okay. Okay, so ito po yung isa sa mga tatlong app na i-introduce ko. Kung na-excite kayo kay CC, siguradong mai-excite din po kayo sa susunod. Okay? Ang susunod po, ayan, may English melt pa pala ako dito sa aking search engine dahil susubukan ko sanang magpagawa ng lesson plan sa English pero okay na yon. Okay na yung nagawa natin. Okay, bahala na po kayo mag-explore kung ano pa ang may tutulong po sa inyo ni CC. Ngayon punta po tayo sa isa pa pong magandang app. Okay. Ito po ay punta po tayo kay Slides Go. Slides Go. Ganyan. Mm, yung mga ano, atong mga URL, ganyan. Minsan nakakalimutan ko na ano. Um, ay ilalagay ko na lang ano sa description box para i-click-click nyo na lang. Okay? Hindi nyo na i-search. Ayan. So, i-click nyo si Slides Go. Ayan. Ganito po. Pag clinic nyo siya, o tandaan nyo ha, pag lalagin kayo, ayan, magpatuloy bilang si John. Okay? Ipagpatuloy nyo yan or continue. Ngayon, dito po tayo. Make quick presentation with ayan, wait lang. Pagka nag-prompt ito na ganito, nice to meet you. Ayan. So, i-click nyo sa education. Tapos, save nyo lang. Wala na sila masyadong etchos. Ayan. Itong gustong-gusto ko, hindi na sila magtatanong kung ano-ano pa man, ano-ano pang detalye tungkol sa'yo. Yun lang, ganyan lang. At saka free po ito. Huwag po kayong mag-alala dahil ako po ay naghahanap ng makakatulong po sa atin na free. Okay, ayan. So, try now. Charan! Get started na po tayo para itong magic. Ting! Okay, for example, ikaw ay um, mag, maggagawa ng iyong PowerPoint presentation dahil hindi ka masyadong ready, kaya mabilisan na lang. Okay, so make me a presentation about the step by step make me a presentation about the step by step procedures in puro na lang makeup application. Ayan. So, ang writing tone, ano ba, hindi pwedeng fun, hindi pwedeng creative, pwede rin, pero it's more formal. Okay, yan. Language, so English, wala pong Filipino. Okay, sorry po, pero ewan ko kung pwede sa auto, tignan natin mamaya. And number of slides. So since 60 minutes yung ating klase, pwede ng 8. Ayan, so pumili ka ng iyong template. Ayan, kunyari ito na lang. Okay? Generate presentation. Tara! Umiikot ang ruleta. Char. Nice to meet you ulit. Siguro si personal use. Ayan. Ayan, nag-generate na. Okay. At ito na po ang ginawa ng ating kaibigang si slidesgo.com. Ayan. Okay. Let's go. Ayan. Percent, for example, percent.
Ayan ang ginawa niya, Mastering the Art of Makeup Application, a step-by-step guide. I-click natin si present. Kung ready na. Tada! Okay, ayan na, may introduction na siya. Preparation, tapos may images pa. O, saan ka pa? O, click nyo na si, si escape. Dito sa gilid, you see, pwede nating ma-edit. Ayan, elements, lagyan mo pa ng ibang photo, lagyan mo ng video, ganyan. Okay? O, di ba maganda? O, ngayon, kung gusto mo na i-download, i-download mo siya. PDF po. Kasi yung PowerPoint naman ay may bayad. Okay? So, ang PDF na lang, ganito po ang magiging itsura pag din-download ninyo. Okay? Ayan, download. Na-download ka na ba? Ay, dito pala, sorry. Download. Ayan. In progress. Para makita nyo po kung anong itsura kapag ka naka-download na. Ayan. Ayan. So, punta po tayo sa downloads. Ayan. So, ayan na po siya. Ayan. O, di ba? O, magpe-present ka na. Pwede na, ready na. O, yan na po. Okay? Naka-PDF na po siya. Pwede nyong, kagandahan ng PDF, pwede mo na siyang i-print at ibigay sa mga estudyante mo, ganyan, or sa mga audience mo. Di ba? As easy as ilang segundo lang may PowerPoint presentation ka na, ano? May time ka pang mag-edit, ganyan. Okay, nagustuhan niyo ba? Ayan na. So, bahala na kayong mag-explore ulit dahil mayroon pa akong i-introduce sa inyo. Okay? Ito naman po ay si slides, slidespilot.com. Ano naman po ang maitutulong sa atin na slidespilot.com? Ito po yung, kunyari may nakaredy ka na PowerPoint, naka-ready na sa Word. Okay, for example, sandali lang. Magpatuloy-puli ulit tayo. Ayan. So, kunyari, ayan, hi, John. Ayan, si personal assistant. Punta ka sa workplace. Kunyari, mayroon ka ng prepared. Okay, prepared na PowerPoint na naka-Word. Kunyari, nagpagawa ka kay CC. Make me a presentation. Kunyari, presentation. Make me 10, 5 lang. Okay, for the purpose of this tutorial. 5 slide presentation about artificial, artificial, about the topic artificial intelligence. Kunyari lang. Intelligence. About the topic, the importance, ganun naman. Importance of artificial intelligence. Tarang, kunyari yan. Tarang, ayan, ginawan ka ni Cici, di ba? So, ang gagawin mo, kokopyahin mo siya, copy paste. Ayan, wait lang po. Hanggang sa slide number 5. Ayan. Kunyari, na-correct na natin, ano? So, hanapin natin si Word. Ayan. Save po natin. Paste. Saan ka na? O, ayan. Save ko siya. Sa downloads para mas mabilis. AI presentation. Blah. Kunyari, blah. Download. Save. Ayan. So, i-X ko na siya. At punta tayo ito. Punta tayo sa
Ito, slidespilot.com. Punta tayo sa workplace. Ayan. Convert to PowerPoint tayo. Upload. So, punta tayo. Ito yung ginawa ko, no? File ready. Sabi niya, convert. Oh, sorry. Convert. Pick a theme. Ito na lang. Kunyari lang naman. Continue. 2 to 3 minutes. Gagawa siya. AI is writing, designing your presentation, assembling the document, doing some research on the topic. So, dinudugtungan niya, ginagawa niya, designing your presentation. Okay, and medyo matagal dahil nagde-design siya, di ba? Ayan. So, magiging madali na ang trabaho nating mga teachers. Okay, dahil magiging madali na ang trabaho nating mga teachers, pahirapan po ulit tayo na DepEd. Charot. Joke lang po. Okay? So, ayan. The importance of artificial intelligence, yun ang title. Ito na yung ating slide na na-convert, word na na-convert sa slides. Di ba? Okay. At yan muna. Ito lang po muna. No? Yung iba sa ibang video presentation or vlog ko na lang po. So maraming salamat po sa pag-tune in sa aking channel. Kung nagustuhan po ninyo ang aking video, please po pakishare lang po sa ibang mga teachers na kilala ninyo para nang sa ganun ay matulungan po natin silang mapagaan ang kanilang pagtuturo at ma-enjoy pa po nila ang pagtuturo. At pakishare na rin po sa ating mga estudyante. Please lang po paki-like. At yung mga hindi pa po nag-subscribe, pa-subscribe na lang po sa aking channel. Maraming maraming salamat po. I'll be researching for more interesting topic para po sa inyo. Thank you so much for watching.